Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tardo PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na monthly reading for August 2025. So Libra, konting kembot na lang Pasko na. So napakabilis ang panahon. Nasa August na tayo. So ano naghihintay sa inyo para sa buwan na iyan? So sit back, relax, and enjoy our reading. Kwentuhan lang tayo and use your intuition para makuha mo yung para sa'yo sa reading natin for today. So Libra, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. At secret lang natin. So sa isip lang, huwag mo isusulat sa baba. Sa isip lamang and we will answer that question. So Libra, meron din tayong Facebook page ha, na James Tarot PH. Sundan niyo po ako doon. We will have yes or no questions and daily tarot readings para po sa inyong lahat. So I don't offer personal readings po ha, kasi nga po medyo busy pa sa work. So I cannot offer you a private reading. So meron tayo doon mga general yes or no and daily reminders and messages of the day. So you can follow me on my Facebook page. So Libra, ito nakagawian, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity and kindness po. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron po tayong free reading for Libra dito po sa ating channel. So thank you again for not skipping the ads. Salamat po. So Libra, ano naghihintay sa inyo ngayong August 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Magician card. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords. In the area of your near future, you have the Two of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have the Knight of Cups. In the area of your fortune, you have the Page of Pentacles. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Two of Swords. Meron kang two of Swords and Two of Pentacles telling you are aligned. Okay, naka-aligned ka sa your higher self, sa yung spirit guides above, kung ano man ang pinapagawa nila sa'yo, yan ang ginagawa mo this time. So kung nag-iisip ka, tama ba itong desisyon ko? Tama ba itong ginagawa ko? Am I on the right direction? Yes, because your higher self ay naka-aligned sa ginagawa mo this time. So congratulations, Libra. Ang outcome mo for the month bago tayo tumulay ng September, ano kaya ito? Mamaya babasahin natin yan and we will see that together kung ano ang lalamanin ng outcome mo, possible outcome, papasok ng September. Okay? So Libra, bago natin basahin ang full spread mo, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Seven of Swords. Okay, dalawang seven na tayo. Seven of Cups and Seven of Swords. You are lucky this time. Aligned and lucky with your spirit guides. So congratulations. With the Seven of Swords here, sabi ng spirit guides mo, kailangan mo daw mag-enjoy habang ginagawa yung isang strategy mo o isang action na balak mong simulan ngayong buwan na ito. Okay? Kung meron daw mga bagay na sisimulan ka, do it on your own. Huwag mo daw iasa sa ibang tao because other people might be hindi maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan, so baka madiskaril lang yung mga ginagawa mo. Sabi ng spirit guides mo, kung meron kang plano this time, do it. Ikaw ang magsimula, ikaw ang punong abala, ikaw ang mag-spearhead, ikaw ang gumawa ng taktika ng plano. Kasi maaring ibang tao sa paligid mo ang maging daan sa aberya o maging dahilan pa para hindi matupad itong mga to. No? Sabi ng spirits mo, if you want to try something new this month, ngitong buwan ng Agosto, kailangan ikaw mismo daw ang gagawa. Sabi rin ng spirits mo, huwag mo muna ipagsabi sa ibang tao. Huwag mo muna ipagsabi sa ibang tao yung plano mo, yung gagawin mo, yung action mo. Kasi baka mamaya madiskarel o kaya may mga jinx kasi na mga energy from people around you na baka sa isip nila harangan nila yung gusto mong gawin. Na mamaya yung frequency nila ay maka-apekto sa plano mo. So make sure this time around, sarilinin mo muna. Huwag mo muna ipagsabi, saka mo lang ipagkalat, i-broadcast kapag okay na, kapag nandiyan na yung outcome, o kaya pag successful na, yung bang wala na sila magagawa pa para harangan yung plano mo o mapigilan yung plano mo kasi successful na o meron ng bunga, no? So ngayon, sabi ng spirits mo, do it on your own. Parang narinig ko, ayaw nyo gawin na, mahirap kayo kasi ako nagagawa nito. Ang hirap-hirap nyo pakisamaan, ang hirap-hirap nyo utusan, ako nagagawa niyan. Ako na tatapos, ako magsimula, ako mag-aayos, ako magkapasa. Parang mga ganyan narinig ko sa inyo. O kaya yung mga kamag-anak mo o kapatid mo, mga anak mo ayaw kumilos, para ikaw nagagawa mag-isa. Kasi sabi mo, pag ikaw ang gumagawa, nakatapos ng mabilis o kaya giging pulido ang gawa. So ngayon sabi ng spirits mo, do it your own, but at the same time, sabi ng spirits mo, learn to have fun with the process. Okay?
ikaw na nga gumagawa mag-isa, ikaw na nga nag-aasikaso, dapat nag-enjoy ka din daw. Huwag mo daw ubusin oras at atensyon mo sa pagmamadali, sa pag-rush, sa pagkataranta. Kailangan ine-enjoy mo daw yung proseso para hindi ka rin daw mismo ikaw ang bibitaw, okay? Make sure na ine-enjoy mo yung ginagawa mo this time around, okay? With the right strategy, with the right planning, and also yung hindi mo masyadong binobroadcast sa maraming tao, sabi ng spirit guides mo magiging okay ang lahat. Okay, Libra? So, yan ang lingering energy in your background, doing things on your own. Hush-hush muna, secret-secret lang, and enjoy it while you're doing it. Talagang sigurado, garantiya ang tagumpay, okay? So, bago tayo basahin to, bigyan mo na kita ng safe traveling cards. Nagbibigay sa iyo ng garantiya na magiging safe ang travel mo para sa buong buwan na ito sa iyong buhay. Unang-una, you have embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. Yes, like I've said, gawin mo yung mga bagay na gagawin mo ngayong buwan na ito na may enthusiasm, may excitement, may may kaligayahan, merong joyfulness sa proseso ng ginagawa mo. Hindi ka atat-atat, hindi ka nagmamadali, hindi nakakurot ang noo mo, ine-enjoy mo yung proseso, okay? Another message, you have, tumalon, kunin natin siya. You have wise leader, you are a beacon for others. Yes, parang talaga sabi ko sa iyo kanina, ikaw magiging punong abala, ikaw magiging leader, ikaw ang nakatingin sa kanila lahat. Gumagawa ka, yes, pero ikaw yung parang main source of the plan, ikaw yung nakatuon sa bawat isa, hands-on ka ganyan, pero lahat sila nakadepende sa'yo. So kung ano ang plano mo, kung ano ang gusto mo mangyari, ikaw daw yung para mag-decide ganyan. Kaya importante na wais ka this time, Libra. Yung buwan na ito, wais ka and pag-iisipan mo kada desisyon mo. And also, sabi ng spirits mo, kailangan maging good role model ka sa kanila. Para ikaw yung magiging example ng mga taong ito, ikaw yung papamarisan nila, kaya importante na tama din yung mga desisyon mo at also ikaw yung nasa voice of reason. Ikaw yung voice of reason nila. Okay? Another message, you have ascending the mountain. Keep going forward. Yes, huwag ka daw hihinto, huwag kang papalugmok sa problema, kalungkutan o pagabagsak. Dire-diretso ka lang daw. Keep moving forward para makuha mo ang tagumpay mo. Okay? So, pag-usapan natin ang full spread mo at the center, you have the 7 of Cups. 7 of Cups, yes, this month may mga magbubukas sa iyo na pintuan. Okay? May mga bukas na pintong naghihintay para sa iyo na puntahan, gawin, lakas ng loob, na pasukin at simulan. Sabi ng spirits mo na may mga opportunity para sa'yo na huwag mo daw munang ipagkakalat. Huwag mo daw munang i-share sa ibang tao, most especially kung alam mo naman yung mga taong yan chismis ang hatid o kaya baka meron sila ibang sabihin, ganyan-ganyan, opinionated masyado. Kailangan sarilinin mo muna. Huwag mo muna ipagkakalat kasi baka maapektuhan ng frequency and energy niyan. Naku, napakalaking epekto niyan. Sinasabi ko sa iyo, Libra, ng energy and frequency of other people's opinion and other people's feelings towards you or towards your goals. Halimbawa, pag sabi mo, ay, mag-a-apply ako sa gatong kumpanya, sinabi mo sa pinsan mong ingkitera, di ba? Kasi sabi mo, aalis ako bukas kasi mag-a-apply ako. Tapos sabi niya, sa isip niya, mag-a-apply, di niya matatanggap, hina-hina naman yan. Maapektuhan yung energy niya, yung balak mo. So make sure this time, kaunti lang nakakaalam ng gagawin mo. Yung talagang pinagkakatiwalaan, talagang you trust and you also the people na talagang sinusupport ka para hindi maharangan yung energy and frequency niyan. Nakita ko rin dito, Libra, na this time around, this month, marami ka daw sisimulan ng mga plano, marami kang gagawin ng mga pangarap. Dati, sabi mo, right timing, hahanapin ko right timing. Pero ngayon, eto na siya. Okay? Sorry. Eto na yung right timing para gawin yung mga planong nasa isip mo lamang. Pero kailangan talaga ikaw ang punong abala at huwag mo iasa sa iba. Or don't depend on other people. Kasi nga sabi ko sa iyo kanina sa opening natin na parang baka mapurnada kapag inasa mo sa ibang tao, baka mamaya yung pinagkatiwalaan mo pala ay hindi siya dependable at hindi siya maasahan. So make sure na itong mga planong ito ay actionan mo. At ikaw ay magiging talagang go-getter, strategic, fighting, and also have a good tactic. Kailangan daw pinagkaplanuhan. Yung planong talagang attainable. Hindi yung plano na, ay, pupunta ako Japan, kailangan ganito makakuha ko, doon ako pupunta. Pero hindi mo inisip, teka, paano ako makapunta doon? Yung credentials ko ba pasok dito? Ay, ano ba kailangan kong papers? Yung parang masyado mong iniisip yung outcome agad-agad. Pero yung proseso para puntahan doon, hindi mo binusisi. Yun ang sinasabi kong tamang pagkaplano. Okay? Kailangan pinaplanong mabuti, nakahilera ka dyan,
Meron kang tangible na pinanghahawakan kung paano mo siya makakamit. Pero ang importante, ano man ang maging proseso mo, Libra, ang mahalaga, in-actionan mo ang pangarap mo. Okay? Hindi siya nananatili lang sa isip, hindi siya nananatili lang sa dreams o sa what if, nakapalumbaba ka sa bintana, what if, kunin ko yun, sana nga makuha ko yun. Pero ngayon, ang tawag sa iyo ng spirits mo, actionan mo. At nagkaroon ka ng magandang taktika para makuha yan. Okay? So, clarify natin si Seven of Cups. Dreams turning to reality, and time to take action, time to strategize, and time to move forward. Okay? The Seven of Cups being clarified by the Eight of Swords. Yes, sa pagtupad daw ng mga pangarap mo this time, o kaya pagbubukas ng mga pintuan para sa'yo, sabi ng spirits mo, huwag mong isipin na hindi mo kaya. Huwag mong isipin na, ay, hindi ako para dyan, baka hindi ako tanggapin, baka nag-i-English lang daw ang pwede dyan, ay, na-college graduate lang daw ang pwede dyan, wag na, baka hindi ako matanggap. Yun pala, pag-apply mo, nakuha ka kasi mahaba na yung credentials mo, mahaba yung experiences mo. Yes, oo nga, hindi ka nakatapos ng college, pero mabait yung HR, mabait yung boss doon, baka tanggapin ka kasi kilalanin yung mga experiences mo. So, hindi mo masasabi, di ba? So sabi ng spirits mo, huwag mong harangan ang sarili mo habang hindi mo pa man ginagawa. Okay? Nakita ko rito na huwag kang nega. Okay? Lagi mong isipin na kaya mo, magagawa mo, may way para maabot siya, may way para makuha ko yung pangarap ko, para makamit ko yung dreams and visions ko, no? Huwag mong hayaan na ikaw mismo ang pipigil sa mga gusto mo. Tapangan mo ang sarili mo, take action, do it on your own. Kung halimbawa ang mga tao sa paligid mo ay hindi nagtitiwala o kaya hindi sila sumusuporta sa'yo, ikaw mismo dapat malakas ang suporta mo sa sarili mo. At enough na yon. Enough na yung pagmamahal mo sa sarili mo, yung suporta mo sa sarili mo para ituloy ang laban. Gawin yung makakaya mo para ma-achieve ang lahat ng ito. Nakita ko talaga dito, Libra, nagbubukas na ang mga pintuan para sa'yo. Nagbubukas na ang pintuan of opportunity. Kaya naman baguhin mo na ang mindset mo, ha? Malakas ka, magaling ka, marunong ka. Pag pumunta ka doon, oo nga, siguro maraming mas magaling pero kakayanin mo, malay mo ikaw matanggap, 'di ba? So may napanood akong quote sa Facebook nito nakaraan. Sabi niya, don't let yourself reject yourself before other people reject you. Parang wag mo munang i-reject ang sarili mo nang hindi mo hinihintay yung rejection nila. Hayaan mo i-reject ka nila, hayaan mong ibagsak ka nila. Pero dapat ikaw, hindi mo nire-reject ang sarili mo. Hindi mo binabaksak ang sarili mo. Malay mo, magtagumpay ka. Malay mo, hindi ka nila i-reject. Malay mo, tanggapin ka nila. So, wag mong pangunahan. Do your best. Itapon mo yung self-limiting thoughts mo. Wag mong isabotahe ang sarili mo, okay? Magbubukas ng mga pintuan, harapin mo yan. Tuparin mo ang mga pangarap mo. Especially here, in the area of what you want. Meron kami manifest, di ba? Meron kami manifest kay God na parang, God, I manifest this, I claim this. Gawin mo na ngayon, I claim this, I manifest this. Mabubura sa akin yung pangarap ko, I manifest my dreams coming true, I claim my dream coming true this August. Yan. Because nakita ko, a manifestation is coming true. Malapit ka na sa katuparan ng pangarap mo, kaya idiretso mo na yan. Pag lumalabas si Magician card in any of the cards, in any of the spread, this is telling you, now is the right time for you na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Handa ka na, ready ka na, you have the enough tools, you have the enough preparations, gawin mo, tulayin mo, because this is yours, okay? Nakita ko rito na huwag ka na daw umurong. Kaya huwag ka na daw umurong, kaya mo yan, nalalagpasan mo yan, magagawa mo yan. You can manifest whatever you want in your life. Ang kailangan talaga, lakas ng loob, determinasyon. Okay? Pag yun meron ka, dire-diretso ka na. The Magician card is being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, work on your manifestations. Work on your belief sa sarili mo na maaabot ko yun, akin yun, kaya ko yan. Hindi mo dapat harangan yung mga bagay na para sa'yo dahil lang takot ka o dahil lang iniisip mo, ay baka hindi ako matanggap, ay baka hindi ako pagbuksan ng pinto, ay baka hindi tanggapin yung resume ko kasi ganito ko, ganyan ako. Yun nangyari sa past mo, past yun. Pero dapat hindi maharangan nun yung mga kaya mong abutin. So work on your manifestations, work on yourself. Libra, work on yourself na gagawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Ang secret kay manifestation card, hindi lang basta manifestations, but also the ability, kakayanan, paniniwala, believability na makukuha mo siya at kaya mo siyang aksyonan. Take action, have a strategic plan, and believe in yourself and work on it. Okay? In the area of what you need, ito kailangan mo. What you need this August is bumangon. Napakasimple, Libra. Ang kailangan mo ngayong buwan na to, bumangon sa pagkalugmok, bumangon sa pagkadapa, bumangon sa mga pananakit ng ibang tao sa'yo. I don't know, nagiging emotional ako for you. Oh my God. Oh my God, nagiging emotional ako for you. Ngayon buwan na to, babangon ka na daw. Okay? Kaya kailangan mong makawala na sa mga taong
nanloko sa'yo, ng isa sa'yo, nakapanakit sa'yo. Kaya dito nakita ko talaga dito, you're taking the matters in your own hands. Ikaw ang kikilos, oh my God, naluluha ako for you. Ikaw ang kikilos, ikaw ang magisimula, ikaw ang aabante. Sabi mo, niloko nyo ko, iniwan nyo ko, na-disappoint ako sa inyo, naniwala ako sa inyo, pero hindi nyo binigay sa akin yung karapat-dapat for me. Kinuha mo yung mga espada sa mo, ako nakikilos mag-isa, ako mag-aabot ng espada na to, ako kukuha nito. And you're taking the matters in your own hands. Ayun daw ang kailangan mo ngayon. Magkasama ito. Pagbangon at gagawin mo lahat para magtagumpay. Okay? Ipangako mo yan sa sarili mo, Libra. Babangon ako, magtatagumpay ako, kakalimutan mo na sila. Kakalimutan mo sila yung mga nakapanakit, mga nang away sa'yo, nang api sa'yo, o naging dahilan ng pagkabagsak mo. Kakalimutan mo sila. And you're gonna start over again and babangon ka na. Yan ang itatak mo sa isip at puso mo at ipangako mo ngayon. Babangon ako, kung ano man ang mga naging rason na pagbagsak ko. My God, naiyak ako sa'yo, Libra. Ang mga naganap sa'yo ngayon, itatapon mo sa bintana yan and babangon ka. Ano man ang mangyari, babangon si Libra. Okay? The 10 of Swords. Oh my God. Saka nakita ko rito pag 10 of Swords lumalabas, ibig sabihin blessing in disguise. Kung ano man yung mga bagay na nawala, mga bagay na nahinto, mga bagay na wala sa kamay mo o lumipas o talagang nag-fail ka, ibig sabihin hindi para sa'yo yun. Ngayon, umpisa ka ng babangon at makita mo niliwanag ulit at nakita ko na makukuha mo na yung karampatang para sa'yo. Yung mga nawala, ibig sabihin, that is not for you. New cycle begins. New cycle begins. 10 of Swords being clarified by the 4 of Wands. Yes, time na ngayon para bumangon. Time na ngayon para abutin yung mga pangarap na dati naisantabi mo o dati pinabayaan mo because of other people, because of sacrifices that you made para sa ibang tao, yung mga sakripisyo mo, yung mga pagpapakamartir mo sa ibang tao. Ngayon, time na para kunin ang lahat sa kamay mo ngayon, ibangon ang sarili mo at abutin ang threshold na to, abutin ang goals, abutin ang finish line. Pangarap mo mag-aral ulit, pangarap mo matayo yung negosyo, pangarap mo makapag-abroad, pangarap mo makapagpunta dyan o maabot yun. Kung ano man po ang goals mo this time na para kunin to. And also time na to celebrate because now, pabangon ka na. I-celebrate mo ulit ang buhay mo, nakalagpas ka sa kumunoy. Nakalagpas ka sa pagabagsak. So time na para bumangon, time na para abutin ulit ito. Grabe yung emotion ko for you, Libra. Napakaganda. This is really time na ngayon ni Libra para bumangon. Alam mo yun sa mga revenge movie, sa mga revenge teleserye na babangon na siya, babangon na yung bida, nakalagpas siya sa pain, babalik na siya at sobrang ganda na niya at sobrang yaman na niya. Parang ganoon, parang time for revenge in life ha, pero wag ka maghihiganti sa ibang tao. Revenge in life, ibangon mo ang sarili mo. In the area of what's affecting your current energy, you have the 4 of Swords. Meron ka talagang prayer na matutupad this time. Meron kang dasal na hiniling na nakaraang buwan. Tingnan mo, may dasal ka na at may manifestations ka pa na umappear sa cards mo this time. So a prayer is being answered at makapagpahinga ka na daw. Parang magkakaroon ka doon ng kaparatagan ng puso. Parang, ay salamat dumating din. Ay salamat okay na. Parang secured ka na because doors are opening up. And then meron kang pangarap o mga visions na dati gusto mong gawin, gusto mong buuin, gusto mong makamit, gusto mong mabili, no? Ngayon magagawa mo siya ngayong buwan na ito. Kaya naman, importante Libra, wag mo nang harangan ang sarili mo. Wag mo namang isipin yung mga nega, wag mo isipin na hindi mo kaya, wag mo isipin agad yung pangit na mangyayari. Dapat hindi ganoon, dapat laging optimistic, laging positive na, oo, makukuha ko yan, oo, mabibili ko yan, oo, makakahanap ako ng paraan. Laging ganoon para makuha mo tong mga dreams na to into your reality, okay? Ngayon, mag-relax ka daw, take time to charge, take time to sleep well, magkaroon ka ng tamang pagpapahinga kasi magiging busy ka, okay? Magiging busy ka sa mga susunod na buwan, kaya ngayon, sabi mo, kailangan ko magpahinga, kailangan ko magbakasyon panandalian, baka kailanganin mo yan, para pagbalik mo, this August, ay malakas ang katawan mo. At ma-manifest mo ng tuluyan, malakad mo yung dapat mo lakarin, at magawa mo na ito mga gems na to. So ngayon kasi, sabi ko talaga sa'yo kanina, maraming pagkakataon na ikaw mismo ang kikilos mag-isa. Kasi nadala ka na sa past, especially here with the 10 of Swords, nadala ka na sa past sa mga nang iwan sa'yo, nang loko sa'yo, nag-lie sa'yo o kaya na-disappoint ka na sa kanila. Kaya ngayon, ikaw ang kikilos, kaya you need more rest, okay? You need more rest at magkaroon ka na ng kaparatagan sa puso mo na things will go on smoothly, okay? May answered prayer ka. The 4 of Swords being clarified by the 4 of Swords. Wow! 4 here and 4 pa, 4 of Wands, 4 of Swords and 4 of Swords telling you 4, you are protected by your spirit guides. Okay? By the angel guides, by the spirits above, protektado ka. So, wag ka na matakot, wag kang malungkot, wag kang mag-alinlangan na sumubok ulit. Because protektado ka this time. The 4 of Swords being tawag ito,
The Four of Swords being confirmed. Oh my God. Nawawala na ako, Libra. The Four of Swords being confirmed by another Four of Swords. So, kailangan i-clarify pa to. Gusto ko pang malinawan para sa'yo. Talagang sabi niya, pahinga, pahinga, pahinga. Tinutupad naman namin ang iyong dasal, Libra. Pahinga daw, pahinga, pahinga. Okay? The Four of Swords is being clarified by, confirmed by, nakabalik to the Ten of Cups. Ibig sabihin, talagang ngayon, restless ka. No? Para marami kang gustong gawin, hindi ka pa maligaya sa ginagawa mo, gusto mo makabangon, kailangan mo abutin ulit yung kaligayahan na dati pinagkait sa'yo, o kaya gusto mong habulin yung mga bagay na parang sabi mo, I want my happiness back, gusto ko mabalik yung katiwasayan, kaayusan sa pamilya ko. Ngayon, nakita ko talagang ayaw mo pa magpahinga, ayaw mo mag-rest, ayaw mo magpakakampante, at nilalaban mo yung mga bagay na gusto mo. Which at some point, naiintindihan ko, at some point, nauunawaan ko yung punto mo na hindi ako magpapahinga hanggat hindi maayos ang lahat. Hindi ako magpapahinga hanggat di ko na make sure na yung happiness na gusto ko for me and my family ay makuha ko. So I understand that. Pero paaralan talaga sa'yo ng spirits mo, if you need to rest, rest, okay? In the area of your near future, you have the Two of Pentacles here. Sabi ng spirits mo, learn to dance again. Magsaya ka ulit. Nakita ko yan in the near future mo. Babalik ang balanse ng buhay mo. May trabaho ka na ulit. May pera ka ng panggastos. Hindi ka na mag-iisip kung saan ka kukuha next month kasi solid na yung job mo. Okay yung negosyo mo. Okay na ulit. Tapos nakaiwas ka na sa mga tao. Especially here, nakaiwas ka na sa mga tao ng loko sa'yo, ng isa sa'yo, ng away sa'yo, o ng api sa'yo. Parang you're now away from them. Naglagay ka na ng bakod, naglagay ka na ng pedestal, o naglagay ka na ng harang against them na parang sabi mo, hanggang dyan lang kayo, hindi nyo na ulit ako maloloko, hindi nyo na ulit ako may isahan. Tapos napakasaya mo na. Nakita ko nito, at peace ka, nakasayaw ka na ulit, nakakangiti ka na ulit, tapos kampante ka na away ka na from kaguluhan, away ka na from chismis, away ka na from the pain that they caused you. At nakabangon ka na. Nakita ko, balance na ulit ang buhay mo. Congratulations, Libra. Clarify natin siya. The Two of Pentacles is being clarified by dalawa, kunin natin. You have the Temperance card. Yes, balance is restored. Tahimik na ulit ang buhay mo. Nakita ko dito na meron kang hiniling, makukuha mo na siya at patapos na yung journey doon. Ibig sabihin, patapos na yung inaasikaso mo at makuha mo na yung good result. At makakawala ka na sa struggles mo. This financial struggle, ang Five of Pentacles. Financial struggle and also pagkababa o pagkalugmok. Feeling mo walang tumutulong sa'yo, walang nag-aasikaso sa'yo. Pero in the near future, okay na. Balanse na. Wala na ito. Tanggal na ito. Kasi with the temperance card here, ibig sabihin, yung pinaghirapan mo, pinagdusahan mo, ay nagkaroon ng magandang resulta at bumalik na ulit yung balanse sa buhay mo. Napakaganda. This is really a very peaceful, calm, serene, at payapa ka, kampante ka. Napakaganda for you, Libra, in the near future. In the area of your challenge for the month, you have the Knight of Cups. Si Knight of Cups, sinasabi niya, meron daw offer na darating sa iyo sa buwan na ito, pero baka hindian mo kasi natatakot ka na baka malihis ka sa goals mo o sa ginagawa mo this time. Okay? Merong offer darating sa iyo. Either titignan mo, teka, panggulo lang ba yan? Baka nilalayo lang yan ako sa mga ultimate goals ko. So parang sabi ng Spirit Guides mo, timbangin mo ngayong buwan na ito. Okay? Timbangin mo yung offer na yan kung makakabuti ba yan o makakadagdag sa mga alalahanin mo. Kasi may mga offer na dumarating sa buhay natin na parang panggulo lang. May ganun eh. May ganun ako nakikita para sa iyo eh. Panggulo lang para malihis ka sa mga inaasikaso mo ngayon. No? So marami kang balak gawin. Marami kang mga goals o pinto ang gustong pasukin na parang feeling mo, enough ba ako doon? Pwede ba ako doon? Am I reaching my full potential there? Baka mamaya ay nalilihis pala ako ng pupuntahan. Baka mamaya hindi pa rin para sa akin. Baka hindi swak for me. So kaya sabi ng Spirit Guides mo, yes, may papasok na offer. Whether love offer ito, na baka kilig-kilig lang, parang dili ang kilig. Pero kailangan mo daw i-figure out kung yan ba talagang gusto mo. O kaya may offer darating for a certain job or for a certain sideline na parang sabi mo, ay pwede nga dyan kaso maliit ang sweldo. Ay pwede nga dyan kaso masyadong malayo. So, kailangan mo daw timbangin, Libra. Kung itong offer bang ito ay para sa'yo, kaya kailangan talaga tignan mo, puntahan mo, parang i-check mo lang. Huwag mo agad hindian. I-check mo kung swak ba yun sa'yo at saka mo timbangin kung gusto mo yun o hindi. Okay? Huwag mo basta-basta. Ayun, lumipad. You have the Justice card here. Yes, you need to know the truth. Okay? Tamang-tama. Sa Justice card, sabi niya, you need to know the truth when it comes to this offer. Huwag ka basta-basta oo, huwag ka basta-basta mag-agree, o huwag ka basta-basta, yes, sige po, kunin ko po yan. Yes, sige po, pwede po ako, punta po ako sa inyo. Na hindi mo muna inaalam kung legit ba yung trabaho na yan, legit ba yung tao na yan na nag-offer sa'yo, may permits ba sila, naka-register ba sila sa gobyerno natin na sila ilehitimong mga trabaho,
yung bang kanilang opisina ay hindi shady, no? Kailangan mo daw alamin mo na ang katotohanan with regards to this offer bago ka umoo o bago ka umaksyon. Okay? Very, very important, Libra, ha? Alamin ang katotohanan with the offer. Yan ang challenge sa'yo para sa buwan na ito. Alamin ang katotohanan sa offer bago mo tanggapin para makaiwas ka sa scam. Know the truth, take action, research if you must. Okay? Bigyan mo na kita ng additional fortune cards for that challenges para malagpasan mo siya. Okay? Sabi ng spirit guides mo, denial. Ngayon, kailangan mo daw alamin ang katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, okay rin. Dinadeny mo yung mga bagay porque maganda yung sinasabi, porque maganda yung ino-offer. Kailangan alamin mo ang truth. Kailangan mong lumagpas doon sa mga pinapakita sa iyo magagandang bagay. Okay? Another message, you have self-esteem. Yes, pataasin mo ang self-esteem mo ngayong buwan na ito. Kakayanin mo lagpasan na lahat ng bagay. If you trust yourself, you can do it. Okay? Another message, you have patience. Yes, magkaroon ka ng maraming pasensya, maraming tiyaga sa mga ginagawa mo. Okay? Everything is going smoothly. Kaya kailangan ngayon, relax. Patience will go a long way. Okay? Pag mahaba ang pasensya mo, kapag dinadahan-dahan na mo lang ang mga bagay-bagay, hindi ka nagmamadali, magiging okay ang lahat. Okay? In the area of your fortune, especially here, sa offer na bibigay sa'yo, kailangan alamin mo muna ang katotohanan, huwag ka magmamadali. Take time to know more. Alamin mo lahat ng bagay para hindi ka maloko, okay? Sa area of your fortune, yes, may yayakapin kang bagong opportunity. Ito yon. With the doors opening up for you, may bagong opportunity kang yayakapin na pag-aaralan mo mabuti. Na ilalaan mo yung effort mo, expertise mo. Sabi ng spirit guides mo, magiging busy ka ngayong buwan na ito. At ito'y gagawin mong top priority mo this month. No, parang marami kang bagay na isasantabi, marami kang bagay na ipagpapaliban kasi ipaprioritize mo daw to. Okay? Lahat ng mata mo, atensyon mo, oras mo, effort mo, ilalaan mo daw dito. Whether a new job ito or a new sideline, baka may negosyo kang sisimulan ngayong buwan, lahat daw ng mata mo nakatingin doon. At parang eyes on the prize. Let that eyes on the prize at ikaw dapat daw ang dapat na punong abala dyan. Okay? Huwag mong iaasa sa iba. Huwag kang umasa ng ibang tao na siya mag-aasikaso, titingin ka na lang at time to time titingin ka. Hindi pwede. Kailangan ikaw ang punong abala kasi para makaiwas ka sa liars, cheaters, stealers, okay? Kailangan ikaw mismo ang nakabantay dyan. Okay? The Page of Pentacles, i-clarify natin. Nakita ko rin dito na magkakaroon ka ng good outcome dyan. Basta nakatutok ka. Okay? At kung meron kang dapat pag-aralan na pag-aralan mo. Kasi baka mamaya iasa mo lang sa stock knowledge, iasa mo lang sa na-experience mo before, kailangan daw aralin mo ulit siya. Magkaroon ka ng lakas sa loob na aralin siya. Kasi nagbabago ang panahon. So habang nagbabago ang panahon, nagbabago din yung mga products, nagbabago din yung mga trabaho, nagbabago din yung mga dreams mo. So make sure na on the dot ka at saka you're keeping up with the times. Okay? Alam mo yung mga updated ka sa latest, kumbaga. Sa Page of Pentacles being clarified by the Hierophant. Yes, kakasabi ko lang. Kailangan inaaral mo because Hierophant is all about getting more information or studying it more. Kung kailangan mo doon ng mentor, parang teacher, o kaya supervisor or boss, o kaya someone na expert sa ginagawa mo this time na makakatulong sa'yo para mas marami kang malaman, para mas magawa mo ng tama. So, i-accept mo tong mentor na to sa buhay mo, makakatulong siya sa'yo. Payo, mga ganyan, assistance or guidance, kunin mo yon. Sabi ng spirits mo, talagang malaki to eh. Nakita ko, leveling up ka na. Leveling up ka na either sa knowledge o sa kaperahan mo o sa status mo. Umaangat ka na at may basbas ka from the spirit guides na itong gagawin mo ay magiging successful. Congratulations, Libra. In the area of your divine advice, you have the Two of Swords. Sabi ng spirit guides mo, open your heart. Okay? Huwag kang matakot na mag-fail, huwag kang matakot sa desisyon mo, at huwag kang matakot mag-try. Yan daw humaharang sa'yo. Especially here with the 8 of Swords and 2 of Swords. Dalawang cards ang parang takot ka mag-try eh kasi pinaprotektahan mo yung sarili mo. You're very, very much in your comfort zone. Kaya hindi ka nagka-try, hindi ka uma-advance, hindi ka umaalagwa kasi feeling mo hindi mo kaya, feeling mo walang way out, feeling mo hindi ka sapat, of parang feeling mo hindi pa ako worthy dyan, o parang deserve ko ba yun? Parang lagi mong pinapangunahan ng nega. Kaya ngayon, hindi ka makapag-decide kasi yun ang iniisip mo, baka mag-fail ka, baka maulit yung nangyari, o kaya baka magkamali ka ng desisyon. Dahil doon, masyado mong ginaguard ang sarili mo, hindi ka na nag-a-advance. Okay? Sabi ng spirits mo, may darating daw na mga bagong options o mga bagong paraan na parang kung nahihirapan ka mag-decide ngayon, makakaisip ka pa o makakahanap ka pa ng ibang option, option A, option B, option C, na mas lilinaw sa puso mo, mas lilinaw sa isip mo na, okay, meron pa palang ibang pwede kong puntahan, meron pa palang ibang bagay for me na hindi ako may ipit sa dalawang ito.
Kaya ngayon, buksan mo ang isip mo, buksan mo ang puso mo, huwag kang matakot and decide on things. Be decisive, lumaban ka, tapangan mo ang sarili mo, and huwag kang matakot mag-fail. There's no failure. It's either manalo ka or matuto ka. Yun lang dalawang yun. Walang failure. Manalo or matuto. Okay? The Two of Swords being clarified by the Six of Cups. Yes. Nakita ko rito na wag mo laging hayaan na yung nakaraan mo ay makaapekto sa mga desisyon mo. Na yung mga past heartaches, past pain ang nagdidikta sa'yo para hindi kunin yon, para hindi subukan, para hindi umalagwa. Kasi nasaktan na ako dati, wag na, ayoko na. Ay napahiya na ako dati, wag na, baka mapahiya na naman ako. Ay hindi, inapakan ako doon, wag na, baka apakan na naman ako dyan. So, yung mga past experiences mo humaharang para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Make sure na ilibing mo na yung past. Move on with life. Past is past. May pagkakataon ka para baguhin ang kapalaran mo now and to the future. Okay? Decide, move forward, be brave. Ang outcome mo, i-clarify natin later. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards para sa buwan mo ng Agosto. Okay? You have Flute, disappointment in a friend of a lover. Yes, kaya talaga ikaw ang kikilos mag-isa eh. Ikaw ang gagawa mag-isa kasi na-disappoint ka na sa mga friends mo, sa mga pinagkatiwalaan mo dati. Another message of Tulip, great passion. Yes, gawin mo, bumangon ka. Time na to para bumangon and use your whole passion and love sa mga gawin mo this time. Another message of Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps in love, money, or goals. Yes, you feel empty, you feel at the bottom. Kaya ito ka talaga with the Ten of Swords. Nasa baba ka ngayon, nakasadsad ka ngayon. Pero time na talaga to para bumangon. Time to rise, okay? Another message, you have pin, new job and career. Yes, ito ang guaranteed para sa'yo. Confirmation, magkakaroon ka talaga ngayon ng bagong trabaho o bagong career at makakabangon ka na. Okay? Bigyan pa kita ng additional fortune cards dahil love ko kayo Libra. Madaming fortune cards, mas maraming frequency of money. Okay? Another message, you have Bear, danger, especially in money matters. Alagaan mo daw kaperahan mo. Hindi lahat ng tao nakakaalam ng kaperahan mo, your salary, your bank account, your kinikita mo, dapat hindi lahat ng tao nakakaalam yan. Okay? Keep things hush-hush. Private lang. Another message of Carrot, opportunity or windfall. Yes, meron ka talagang bagong opportunity, kaperahan. Meron ka daw makukuhang pera this time. Another message, you have Clouds, temporary problems. Yes, temporary lang ito. Ito pagkabagsak ka to, ngayon lang yan, pero makakabangon ka ulit. Another message, you have Cobweb, protected from negative forces beyond your control. Yes, ngayon nakita ko may protection ka daw. Like I said, with 444, may protection ka mula sa mga negative forces at hindi ka mapapahamak. Yun nakikita ko dito. Protektado ka ng spirit guides mo, ng angel guides mo, magiging okay ka. Okay? Ang outcome mo for the month Libra bago tayo pumasok ng September, ano kaya ito? Pero ihanda mo na ang yung isang tanong, isasagot portion because sasagutin ko yan at the end of this one. Okay? Ang outcome mo for August ay, wow, 8 of Swords. May 8 of Swords ka na rin dito. 8 is abundance. Okay? Meron kang bountiful o kasaganahan na makukuha this time. Pero, sabi ng spirit guides mo, baka bumalik ka na naman sa dati mong ginagawa, Libra, na hindi ko to kaya, paano to, hindi ko alam gagawin ko. Kailangan maging active ka. Kailangan lagi ka makaisip ng paraan. Be strategic, be tactical, at meron daw lalabas na other options. Akala mo lang to. Sa isip mo lang tong stuck, sa isip mo lang tong hindi ko kaya, walang sagot, hindi ko na po alam saan ako pupuntahan, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, na parang nakatigil ka doon, nakahimpil ka lang na para analysis paralysis na parang wala ka mahanap na solusyon, makakahanap ka daw. Okay? There will be a help coming from you, a help coming for you, or meron daw talagang solusyon kang may isip at makakawala ka na dito. Paglagpas mo ng September, nakita ko dito, dire-diretso ka na kasi mahanap mo yung strategy at mahanap yung tamang plano para makawala ka na dito. I-clarify natin para mas malinaw. Nakita ko dito na laksan mo lang ang loob mo at maisip mo lang na kaya ko to, magagawa ko to, set off ka na, makakalagpas ka na, at magiging matagumpay ka, okay? Just go out there and wag mo laging haharangan ng sarili mo, okay? The 8 of Swords, abundance cards being clarified by the Tower card. Yes, talaga, magabago ang buhay mo once ma-realize mo na hindi ko dapat harangan ng sarili ko sa tagumpay. Sa isip lang to, hindi ako mahina, hindi ako solo, hindi ako maliit, hindi ako dapat pigilan ng sarili ko, na lahat kaya kong abutin. At kapag ginawa mo yun, pag ginawa mo mindset yun, magabago ang buhay mo. Sinasabi ko sa'yo, ma-achieve mo yung dapat mo ma-achieve and things are changing kasi binago mo yung mindset mo, binago mo yung strategy mo sa buhay at nilaksan mo loob mo. Believe in yourself. Sabi nga dito, have self-esteem. Pag may kitiwala ka sa sarili mo, kaya mo kahit ano. Okay? Yan ang iyong August 2025
forecast Libra. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Close your eyes and think of that one question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin ng mabilisan kay Libra ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper card to clarify your question. Mula naman to sa iyong angel guide na nasa tabi mo ngayon at ginagabayan ka para makuha mo tong sagot sa iyong tanong. You have 1 and you have 2. Okay, Libra, open your eyes. Inhale and exhale. The answer to your question is you have the Fool card upright, you have the Temperance card upright, you have within the next few months. Oh, congratulations. And you have perfect timing. Yes. Ito na yung tamang pagkakataon daw, perfect timing na to para sa question mo. Within the next few months, meron daw sagot o meron ng resulta o meron ng good outcome. Congratulations. Sabi naman sa spirit guides mo, merong pinatunguhan ang iyong paghihintay. Merong pinatunguhan ang iyong pagkatyaga at ang good outcome, a good result is coming here. With the Full card here, eto na. Bagong simula, bagong pagkakataon, new opportunity, ilaban mo, go for it because this will lead you to a brand new start sa buhay mo. Napakaganda. With the Temperance card here, sabi dito, commit to that. Maging committed ka, pagtyagaan mo, abutin mo, maniwala ka, manalig ka, and it will be yours and it will lead you to a brand new beginning. Okay? Within the next few months, magkakaroon na ng resulta yan, magkakaroon ka ng development, makikita mo na, and perfect timing ito sa buhay mo. Congratulations, Libra. The answer is yes. Kung naghahanap ka ng yes card, the answer is yes. So, Libra, yan po ang sagot sa inyong tanong. Hopefully po nakaresonate ka. Yan din po ang inyong August 2025 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.